Nasubukan mo na ba 'to sa malagkit? Try muna kasi napakadali lang gawin tapos ₱71 lang ang puhunan, o 'di ba? Ayan, una maglagay tayo ng 1 cup ng glutinous rice flour sa isang timplahan, lalagyan, basta gano'n. Oo, lalagyan. Ulit-ulit. Ayan, tapos 1 cup ng all-purpose flour. O kaya kung anong klase ng harinang meron ka diyan, pwede basta harina. Oo, wala namang kaso dun. Naglagay din ako ng margarine, oo, mga 2 o 3 kutsara kasi tansya-tansya lang ang ginawa ko diyan, kaya ganun. Oo. Next naman, ito, tubig. Hindi mainit sobra, hindi rin mainit, hindi rin sobrang lamig, ganun. Lukewarm water, basta nagtatalo yung init at lamig, ganun. Ganun lang. Tapos, haluin mo lang maigi, tapos hanggang sa masahin mo. Yan. Hanggang sa maging mukhang dough. Oo. Sa video na to, sa pinapakita ko sa inyo paghalo, mukha siyang hindi dough. Mukha siyang hindi, minamasa. Ganun. Kasi ang liit ng lalagyan eh. Pero okay lang yan, carry na yan. Oo, para tipid din sa hugasan. Para pag hinugasan mo, maliit lang din. Oo. Ganun talaga yun eh. Tipid sa hugasan. Alam mo, titipid ka na sa hugasan, pero yung tambak, nagiging tambak pa rin yung hugasan mo. No? Shoutout sa mga palaging busy dyan na wala ng oras magugas ng pinggan palagi. Next nyan, mag-scoop na tayo ng 2 kutsara ng, ayan, glutinous dough. Mga 2 kutsara, ha? Kasi, yun na yun. Yun yung pinakatansya natin dito na sukat na pare-parehas. Pero kung gusto mo para sigurado ka na pare-parehas talaga ang sukat, timbangin mo, gawin ka timbakan. Oo, kiluhin mo, ganun. Tapos ganyan na pagdikitin mo yung dalawang in-scoop natin na kutsara ng, ayan, glutinous dough. Tapos i-flat mo lang. Pagka pinlat mo yung masyado ipaplat yung pinakagitna, ha? Kasi para hindi mabutas pagka binalot natin tong ube halaya na palaman. Yung palaman na to na ginamit ko, digarapon lang to. Kaya sobra tamis eh. Oo, tapos hindi siya ubing-ubi yung lasa. Oo. Kaya masasarap pa rin talaga yung lutong bahay na ube halaya. Oo. Pero syempre, masarap naman to. Oo. Kasi, syempre, masarap yan. Ube pa din yan eh. Oo. Yun nga lang, syempre, di ba, pagka gantong mga digarapon, artificial flavor na ganon, ganyan. Iba pa rin talaga yung lutong bahay. Ano ba? Okay, ganyan lang. Depende sa'yo kung gusto mong gayahin yung pagbalot ko, ha? Basta suggestion ko lang sa inyo, mas masarap talaga ang lutong bahay na ube halaya. Oo, kasi sigurado mong kamoting ube yung gamit talaga. Halayang ube, ganun. Tapos balutin mo yan sa lunurin mo sa tubig. Kailangan eh. Oo, para sigurado nakakapit yung ating breadcrumbs. Kung gusto mo lang naman makasigurado, oo. Pero syempre, kailangan talaga kasi nga, ang gulo ko no. O sige, ikaw nang bahala magdesisyon, huwag mo na akong pansinin. Huwag mo na akong pakinggan, magulo eh, di ba? Tignan mo na lang yung ginagawa sa video. Huwag mo na lang pakinggan. Pwede naman. Oo. Yan. Sa pagbalot niya, huwag masyadong pipigain ha. Huwag masyadong ipipress. Basta press mo lang ng bahagya para medyo masiksik yung breadcrumbs dun sa dough natin. Pero huwag mong panggigigilan. Okay? Ang kailangan lang natin medyo masiksik ng bahagya yung breadcrumbs. Oo. Kasi puputok yung palaman. Katulad niya may mga sumisilip na ube-ube oh. Diba? Yan. Tapos pagkatapos nating ibalot-balot yan, syempre, dapat nagpainit ka na ng mantika. Para diretso, prito, ganun. Pero huwag masyadong malakas ang apoy. Oo. Tapos, kailangan, pagka pinirito mo yan, huwag mo masyadong sobrang golden brown. Ay, ganyan lang dapat yung apoy, ha. Oo, huwag kang manggigil sa apoy. Baka may maging makunat ng sobra yan, sisihin mo pa ako. Ayan. Kung kaya mong lutuin yan ng mas light pa dito na luto, ganun gawin mo. Basta light golden brown lang. Huwag mo masyadong i-golden brown ng sobra-sobra. Oo. Huwag ka masyadong manggigil. Parang tanga po. Tatawa sa Esha sa tabi ko. Ayan, basta ganun. Oo, kasi ang malagkit, pag pinirito mo kasi ng ganyan, kapag nasobrahan sa prito, magiging matigas, magiging sobrang kunat. Iba yung kunat niya matigas. Oo, yun yun naman. Yun, ganun yun. Oo, yun yung disadvantage ng malagkit. Okay, pag naprito na natin, di ko lang kung naintindihan mo makapag-voice over ko ha. Oo, feeling ko tama talaga yung nagko-comment na ibang gulo kong magturo eh. Ganun talaga. Pagka okay ang buhay mo, dito ka pumunta para gumulo. Alam mo na. Pagka panatag ang utak mo, pag meron kang peace of mind, dito ka punta para gumulo utak mo, magbol-bol, mawala ang peace of mind mo. Oo. Isipin mo maigi paano kung ginawa yung mga bagay-bagay. Ganun.
Yung listahan pala ng recipe at saka costing nasa dulo ng video na to, ha? Pagtapos ng tusok-tusok natin sa stick, ha? Okay, tapos hinati ko na yan sa gitna. Kita mo na. Tapos bawat isang stick merong 4 na hiwa. Ganun, ha? Okay. Tapos yung listahan ng recipe, ulitin ko ulit. Nasa dulo ng video pagkatapos ito. Oo. Nandun yung listahan. May costing yon kung magkano pwede mong kitain sa loob ng isang araw, sa loob ng isang buwan, at isang taon. May nagsabi, hindi ba nga nabenta, may ano na agad, may kita na agad. Pag nag-negosyo ka, ganun talaga, kailangan alam mo kung paano ibebenta, alam mo kung magkano dapat kikitain mo, kung magkano agad tutubuin mo sa tinitinda mo. Syempre dapat bago ka magtinda, gagawin mo, magkakosting ka muna para malaman mo kung magkano pwede mo itinda yan. Oo. Kasi syempre, pagka nalaman mo kung magkano itinda yan, dapat alam mo na kung magkano kikitain mo, ganun. Oo. Ay, ingin ng anak ko, sige na, love you.